Para mas maintindihan nyo, ang law of attraction, sinabi naman to sa Bible eh. Ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. It's very clear. Ang sabi niya, hingiin mo, ibibigay. Ngayon, ang tanong sa akin ng iba, kung ganyan pala, lahat naman tao gustong magbago buhay. Lahat naman tao gustong yumaman. Bakit hindi lahat ng tao yumayaman? Ganito lang po siya kasimple. Ang government po natin, meron po tatlo siyang separate na entity. Meron po siyang president, siya yung executive. May tinatawag po tayong Senate, mga senators, congressman. Tatlo po silang iba't ibang department. Ang katawan po natin, may iba't ibang department din. We are a one body na nag-form ng iba't ibang community. Okay, meron tayong tinatawag na thought form, ito yung iniisip mo. Speech, ito yung sinasabi mo palagi. Emotion, ito yung nararamdaman mo. At action, meron pang action. Now, ang nangyayari kasi sa ibang tao, ang attraction mo gusto mong yumaman. Gusto kong yumaman, gusto kong yumaman, gusto kong yumaman. Yun ang iniisip mo. Kaya lang, madalas mong sinasabi, mahirap mag-recruit, wala na akong ma-recruit, wala akong pera. In short, nag-iiba-iba ng message yung katawan mo. Nakaranas na po ba kayo? Magda-diet na ako. Yun ang sinasabi mo, magda-diet na ako. Maya-maya, yung kamay mo, kumukuha na naman ng pagkain. At yung bibig mo, ngumanganga naman. At ngumunguya ka na naman. Gusto mo mag-diet, pero yung kamay mo, iba yung desisyon na ginagawa, pati yung bibig mo, ibang desisyon din ang ginagawa. In short, ang nagmamanifest kasi sa attraction natin, yung pinaka-grabe at palagi mong ginagawa. Ang pinaka-mahina na effect, utak. Ang pinakamalaking power, emosyon, action. Kaya ang kailangan nyo magawa, kung gusto nyo mag-manifest kung ano ang gusto nyo, maging align po yung thoughts mo, sa speech mo, sa emotion mo, at sa action mo. Tandaan nyo, magkaiba po ang nagdi-network, nagre-recruit na gusto mong recruitin, nagre-recruit for the sake mag-recruit. Magkaiba po yun. May mga ibang distributor nagre-recruit. Sige, ito kasi si AC, pwede kang yumaman, sabi nila, yun mga walang gana. May nagpipresent, alam mo ba dito sa AC, yayaman tayo, magbabago buhay natin. Pareho yung sinasabi halos, pero iba yung emosyon, iba yung tinatapon niya, kaya iba din nagiging effect. In short, ang law of attraction, you need to be careful na dapat maging align yung lahat ng isip, bibig, emosyon, at action. At dapat, hindi mo sinasabi or hindi mo nararamdaman yung mga ayaw mo. Hindi ka pwede magsabi, it's a no, nagsasabi ka mahirap buhay, good news, mangyayari yan sa'yo. Nagsabi kang mahirap mag-recruit, good news, mangyayari po yan sa'yo. Kasi if you're going to ask me, anong pakiramdam na kumikita ng malaki? Simple lang. Sanay na ako. Bakit? Day one pa lang, alam kong yayaman ako. Kasi kung hindi ko alam na yayaman ako, itutuloy ko pa ba? Ako, gaano kahirap ang offline before? Hindi ko to makalimutan. I traveled from Manila to Daet. Almost 10 hours na biyahe. Manila, Daet. 10 hours na biyahe. May prospect kaming mag-asawa. Nag-check-in kami sa hotel. Kasama ko, upline ko. Check-in kami sa hotel. Natulog kami sa hotel para fresh. Kinabukasan, kami, breakfast meeting. Kausap ko yung mag-asawa. Nire-recruit namin yung mag-asawa. After namin kausapin, umuwi pa ako from Daet to Bicol. From Daet to sa bahay namin. Daet to bahay namin is almost 4 hours. Ilan na yun? 10 hours plus 4 hours. That is 14 hours. Nung pauwi na kami, nag-text yung mag-asawa. Sabi sa akin ng mag-asawa, yung business na pinpost nyo, pag-iisipan po namin. Isipin mo gaano kasarap batukan yun. 14 hours ako nagbiyahe. Natulog pa ako sa hotel. Pinakain ko pa. Tapos yung habang nagpapakain ka, alam mo pati ikaw sakto-sakto lang pera mo. Isipin mo, kung hindi ko alam na yayaman ako, ba't ako magtutuloy? In short, nakikita ko ng malaki bago pa ako kumita ng malaki. That is attraction. Kaya ka, hindi gigil sa network, hindi ka gigil humataw kasi ikaw mismo, hindi ka naniniwala sa sarili mong yayaman ka. Kasi pustahan tayo, kung alam mong yayaman ka, magre-reklamo ka ba pag napapagod ka? Magre-reklamo ka ba pag nagugutom ka? Hindi, kasi alam mo, maganda yung buhay na nag-aantay sa'yo. Wala yung pinagkaiba pag in love kasi sa babae, pag nanliligaw ka. Di ba pag nanliligaw ka sa babae, ang ina-attract mo nang magiging kayo.
Kaya habang sinusundo mo siya palagi, kahit pag-antayin ka ng mahaba, hindi ka galit. Kasi alam mong magiging kayo. Sa kakaisip mo na magiging kayo, hanggang pagdating ng oras, nagiging kayo nga. Ganon din sa network. Dapat makarating na kayo dun sa pupuntahan nyo bago kayo makarating. In short, ngayon pala, dapat ramdam mong mayaman ka. Dapat ramdam mong magkakakotse ka. Dapat nakikita mo ang sarili mo na darating ang time. Parang ka naman si Ellie na ikaw naman ang humaharap sa buong grupo mo na nag-i-invite ka naman ng mga ibang speaker. Dapat tuwing nanonood ka ng mga travel, ng mga top earners, nakikita mo nandun mukha mo. Dapat kasama ka dun sa habang naglalakad, habang kumakain, habang nanonood. Dapat nakikita mo ang sarili mo na darating ang time na nakatira ka sa mansion. Nakikita mo na tuwing encash mo, laging sagad ang encashment mo. Dapat makita nyo yun. Kung hindi nyo nakikita yun, kumbinsihin nyo sarili nyo. Kasi kung hindi nyo nga makumbinsin ang sarili nyo, paano kayo kukumbinsin ang ibang tao? Kaya dapat kayo mismo, good na kayo na talagang mayaman kayo. At paano siya magagawa? It is a repetition. Dapat araw-araw sinasabi mo yun sa sarili mo. Guwapo ka, maganda ka, mayaman ka, magiging sikat ka, magiging upper ka, dapat lagi mo yan sinasabi. Kaya maraming Pilipinong mahihirap kasi araw-araw binabobombard tayo ng negative. Sinabihan ka ng magulang mo, hindi mo yan kaya, hindi kaya yaman. Nanood ka ng TV, ang sinasabi sa TV, ang dami ng mahirap tayo, ang dami hindi kumikita ng pera. Since we are bombarded of the negative things, kaya negative ang life natin. Kaya you should learn to cut yung mga bagay na nagkukos ng negative sa'yo. Yung mga kaibigan mong negative, ikat mo yan. Yung karelasyon mong hindi ka sinusuportahan, breakan mo yan. Hindi yan magandang karelasyon. Ang dapat na karelasyon, sinusuportahan ka sa gusto mo. Kung yung tinitirahan mo, hindi mo gusto, umalis ka. What's wrong with that? Reklamo ka ng reklamo na hindi ka na-i-inspire. Umalis ka, maghanap ka ng ibang bahay na mai-inspire ka pag nandun. Guys, you have the power to change whatever is happening to you right now. Hindi mo gusto yung nakikita mo sa salamin kasi feeling mo ang taba-taba mo. What's stopping you na mag-exercise? Feeling mo hindi ka maganda. Walang taong hindi maganda. Hindi ka lang marunong ng color combination. Hindi ka lang marunong mag-combine ng tamang kulay ng damit sa color, skin color mo. Or baka hindi ka lang marunong mag-makeup. In short, we have the things na pwedeng gawin kung gusto magmukha kang artista, magmukha kang model. You have the power to do that. Kaya lang, again, syempre may kapalit yan na sacrifices. Hindi naman siya nangyayaring isang ganun lang eh. Sabi ko nga palagi, never magmamakaawa sa inyo ang pangarap nyo para kunin nyo. Kung hindi nyo gagawin yun, dapat nyong gawin. You will never get your dreams. Walang taong pumayat na nag-iiyak, Lord, gusto ko na pumayat, ginawa ko naman lahat. Tapos naawa sa iyo yung mga pats mo. Di ba sabi ng pats mo, sige, alis na kami kasi kawawa ka naman. Wala pong ganoon. You need to do the things na kaya mag-exercise. Ganon din sa pagyaman. You need to do yung mga bagay na dapat mong gawin for you to get your dreams. End of the day, sa mundong to, there's no such thing as free meal. Meron talaga kayong dapat gawin para makuha nyo yung gusto nyo. And the good thing about it, sa panahon ngayon, ang dali na lang po lahat kasi nasa internet na. Kumbaga kahit anong gusto mong gawin, pwede mo lang itanong kay Google na kay Google na. Malungkot ka, i-type mo kay Google how to be happy, tuturuan ka niya. Hindi ka inspired, i-type mo how to be inspired, tuturuan ka niya. Gusto mo lang breakan yung karelasyon na hindi mo alam kung anong sasabihin mo, i-type mo lang sa Google, tuturuan ka niya. In short, lahat po nasa internet na. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na mahirap yumaman kasi lahat nga nasa internet. As meron pa kayong mga uplines, napakagaling ng uplines nyo at talagang love na love kayo kasi kung yung mga uplines wala yung pakialam, hindi po sana tayo nagsisipag-zoom dito. But because they really love you at gustong-gusto na po nila kayong matulungan, kaya that is the reason bakit ako nasa harapan niyo po at